O para dito kay Roch Gutierrez at dito kay Zia Alonto Adyong, bago nyo ho pagbantaan na mananagot yung mga vlogger na hindi dumalo doon sa unang pagdinig ng TRICOM, siguraduhin nyo ho muna na dadalo sila dito sa pangalawang pagdinig na to. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Huwag na ho kayong mahiya mga kababayan. Mag 760,000 subscriber na ho tayo. At pagka tayo umabot ng 1 million subscriber, naku, meron ho tayong bibigyan ng 1 million na pagmamahal. Ito ho mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Attorney Jimmy Bondok. Meron hong ano to meron hong ibig sabihin ho pala itong suka na to. Naligaw ho tayo dito sa ano na to ni Attorney Jimmy Bondok. Huwag niyo hong kalimutan Attorney Jimmy Bondok. Let me be the one sa Senado, talaga naman idolo ho natin 'yan. Hindi lang ho sa pagkanta no at maging sa prinsipyo talagang matindi ho yang si Attorney Jimmy Bondok. Number 10 sa balota Attorney Jimmy Bondok. Eto, nakita lang ho natin itong ano niya na to, banat niya kaugnay dito sa suka-suka na to. Pakinggan nga natin Okay. itong sinasabi ni Tatay Tix dito. Ito naman, talagang admirer ako. Totoo, admirer ako niya. Maka Duterte ito Saka, talagang Maka Duterte ito. Yung nakikita kami minsan, kumukuha siya ng law, ini-encourage ko. Sabi ko, tignan mo lang kung ano, medyo matrabaho lang sa oras. Pero kaya mo. Ako sabi ko kaya na balang araw makukuha mo. Abogado talaga. Saludo ako. Jimmy Bundok. At tayo rin ho saludo dito kay Attorney Jimmy Bondok at susuportahan ho natin yan. Ito ibig sabihin ng asim Suka, asim. Siyempre pagka suka, maasim yan. Ito, swak na swak ho talaga. Abogado. Nandyan ho itong si Congressman Rodante Marcoleta. Nandyan ho si Attorney Jimmy Bondok. Nandyan ho si Attorney Raul Lambino. Nandyan ho si Attorney Vic Rodriguez. Sino ba to? Sundalo. Siyempre, general yan. Itong si Senator Bato de la Rosa. Inspirasyon. Number 53. Itong si Pastor Apollo Kibuloy at itong si Senator Philip Salvador. At malasakit, walang iba, nag-iisa ho yan, itong si Senator Christopher Bongo. Yan ho ang asim natin. Ibig sabihin, meron ho tayong asim sa Senado. Speaking of asim, ito ang malupit dito mga kababayan. Ito hong si Sandro Marcos, nakipagbeso-beso sa kanyang ama. Tingnan nyo naman, ano ba lumalabas sa Sandro, tatay mo mukha ng yan, ama ng mo? arte mo. Ayun anak na to, ba nung pinunasan? Tingnan nyo naman Hoy, yan. Sandro, tatay mo yan, ng arte mo. Grabe naman, diring-diri ho siya sa tatay niya. Hindi natin alam mga kababayan. Baka yung lumalabas sa force ng pagmumukha nitong si Marcos Jr. hindi na ho pawis. Pulburon na. Balita ho natin, mababaho yung mga yan. Yung mga nagpupulburon, mababaho daw ho yung mga yan. Tingnan nyo naman. Magulang mo yan, Sandro. Magulang mo yan, Ginisgin mo Hoy, na, Sandro, tatay mo yan, Nagpagbeso-beso. ng arte mo. Sabay punas. Anak ng toko. Anong klaseng... Ngayon pa lang mga kababayan, nakikita na ho natin na itong bata na to, susuwagin ng kanyang magulang pagdating ng panahon, ika nga. Ngayon naman mga kababayan, rekta ho tayo. Rekta ho tayo dito kay Roch Gutierrez habang nandyan ang suka nitong si Attorney Jimmy Bondok. Number 10 sa balota, wag ho natin kalimutan. Di ho natin tatanggalin ng pagmumukha nitong si Attorney Jimmy dahil yung mga papakinggan natin dito sa video na to, puro maaasim. Kagaya nitong si Roch Gutierrez, wala akong ginagawa yan sa House of Representative kung hindi mag-asim Lagi ho silang nagkakalat. Ito, pakinggan natin. Ang asim lang ho na kailangan natin ang ating team suka, ika nga. Ang team suka nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung mga team sinusuka, hindi ho natin kailangan yan. Yung team kain suka, hindi rin ho natin kailangan yung mga yon. Yung mga dilawan, kain suka ho yung mga yon Yung sinuka nila na mga loyalista, mga Marcos, ngayon naman ho, kinakain nila ulit. Kaya tawag sa kanila ngayon, kain suka. Team kain suka. Sino ho yan? Bam Aquino at itong si Kiko Pangilinan. Sila ho ang team kain suka. Tayo ho ang team suka. Team suka. Ibig sabihin talagang yung ating
mga kandidato pagka nalagay diyan sa Senado, lahat ng magpapanggap na ano diyan ginto talagang makikilatis ho natin na maigi. Ito, pakinggan ho natin ito si Rog Gutierrez. Kaugnay diyan sa TRICOM na yan, nagaganap yung bukas. Naku, matindi na naman ho ito. Game. Hi, good morning po, Kong Zia, Kong Rog. Unahin ko lang po kasi naka-calendar na nasa house calendar na sa website yung TRICOM hearing bukas. May I just ask, ano po yung susunod na magiging hakbang ng House TRICOM kaya sakaling magpatuloy nga hindi pagdalo ng social media influencers and vloggers na nauna ng hinaina ng show cause order ng committee. And just to highlight, bakit po ba mahalaga yung pakilahok nila dito nga sa nagpapatuloy na investigasyon? Meron natang show cause order na those invited guests who did not appear in the second committee hearing. So if there's no valid reason for their absence again this time, baka umakyat na yan sa siya nag-show cause order and then baka isupina na sila. I think the issue that the TRICOM is now discussing is very much important kasi ang age po natin talaga ngayon is it's information technology and we are using the internet as a space to exchange ideas and inputs. And sometimes, lalo na pag ganitong campaign period, talagang nagagamit ito to propagate fake news. I think all of us Kumusta naman yung pagpapakalat ng kung ano-anong larawan ng inyong Diyos na si Marcos Jr. na kung saan pinagtatawanan ng ating mga kababayan? Yun po ang isang punto natin dito. Malalaman ng ating mga kababayan kung puro BS ang sinasabi nitong mga politiko na to. Ito yung pinakamatibay na ebidensya dyan. No? Ito yung pinakamatibay na ebidensya dyan. Yan ho ang nakuhang heart at reacts noong post nitong si Marcos Jr. Ibig sabihin, hindi na ho basta-basta nabubudol yung ating mga kababayan. Kaya yung kinababahala yung paglaganap ng fake news, hindi na ho bebenta yan sa ating mga kababayan. Kung sakali mang totoo ang mga sinasabi nitong si Rog Gutierrez, kung yun nga ba talaga ang agenda ng TRICOM na yan. Teka lang ho mga kababayan, pasadaan ko lang ho ng mabilisan itong nakita ko na to. Bigla ho tayong na-trigger, ika nga, nung nakita natin itong report na to kaugnay dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Base ho dito sa post ng Philippine Star, a human rights group has slammed what is called VIP treatment given to alleged sex offender and senatorial candidate Apollo Kibuloy following his recorded campaign message aired at at Partido Demokratiko ng Pilipinas Lakas ng Bayan PDP Laban Proclamation Rally on February 11, 2025. Ito, ganito lang naman ho yan. Nakita ho ng sambayan ng Pilipino kung paano ho trinato ng administrasyon ni Marcos Jr. Etong si Pastor Apollo Kibuloy. Walang humpay na kabastusan. Walang humpay na paninira sa kanya sa mainstream media. Tapos isang beses lang siya nagsalita dyan sa Proclamation Rally na yan. Special treatment na kagad. Nagkapulmonya na ho siya. Nagka-pneumonia na ho siya sa selda dahil sa mga kasama niya. Kasama niya mga ordinaryong preso, mga ordinaryong inmate. Yun ho ba, matatawag ho ba nating special treatment yon? Para dito sa human rights group, na kung saan tinatawag nilang special treatment yung pagsasalita ni Pastor Apollo Kibuloy, diyan sa proclamation rally ng PDP Laban, parang nagka-amnesia huwata sila. Nakalimutan ho nila kung anong ginawa ng administrasyon na to, nakabrutalan, diyan sa mga miyembro ng KOJC, diyan sa Davao City. Nakalimutan nyo na ho ba yun? Nakalimutan nyo na ho ba yung walang humpay na pagbira ni Risa Hontiveros diyan sa mama na yan? Gayong puro aligasyon pa lang ho. Wala pang napapatunayan sa korte yung mga inaakusa dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Special treatment ho ba yun kung matatawag? Ito ho kasi ang problema dyan. Alam ho ng administrasyon na to, pagka naupo itong si Pastor Apollo Kibuloy sa Senado, matitigil ho ang korupsyon. Talaga hong tatayuan ni Pastor Apollo Kibuloy yung mga kalokohan na ginagawa ho nila ngayon dito sa administrasyon na to. Kaya isa ho talaga siya sa mga sinisiraan. Sa totoo lang, isa ho siya sa mga nakikita nating bugbog sarado sa mga issue ngayon sa ating bansa. Walang humpay ang paninira sa kanya. Sex offender? Paano sex offender? Paano nasabi? Wala pa nga napapatunayan sa korte. Ang hina ng mga ebidensya laban sa kanya. Nakakulong siya dahil lang yon ang gustong mangyari ng administrasyon. Eto, mark my word,
kung hindi man makalabas si Pastor Apollo Kibuloy dito ngayong mga panahon na to, pagkatapos ng administrasyon na to, pagka naging pantay na yung playing field, automatic ho, piyansa yang si Pastor Kibuloy. O di naman ho kaya mapapawalang sala siya. Ang nakakapigil lang ho, ng ustisya para dito kay Pastor Apollo Kibuloy, itong administrasyon na to. Alam mo nila kung sino man ang judge na magbibigay ng piyansa o kung sino man ang judge ang magpapawalang sala dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Meron ho siyang kalalagyan. Nakita niyo ho ba yung nangyari doon sa judge na nagbigay ng TRO doon sa pagkubkob ng nung nangyayari yung siege diyan sa KOJC? Anong nangyari sa kanya? Kinasuhan ho siya ng DOJ. Yun ho ang iniiwasang mangyari ngayon noong mga judge na humahawak diyan sa kaso nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi na ho bago yan. Hindi na ho bago yan. At nakita ho natin, nakausap po natin yan si Pastor Apollo Kibuloy. Ito lang ho masasabi ko sa inyo. Ang puso ho talaga niya para sa sambayan ng Pilipino. Kaya ho niyang ialay ang kanyang buhay para sa ating bansa. Yun ho ang ating sigurado dito. Kaya yan, pagka nanalo yan, panalo ho ang sambayan ng Pilipino. Kaya ho talagang tinutulak ho natin itong si Pastor Kibuloy. Yan si Atty. Vic Rodriguez, Congressman Rodante Marcoleta. Sila ho talaga ang kumbaga tinutulak natin kasi merong naramdaman ho nila yung injustice. Nakita ho nila yung korupsyon, ika nga. Nakita ho nila yung kalokohan sa House of Representatives. Nakita ho ni Atty. Vic Rodriguez yung kalakaran sa Malacanang. Naramdaman ni Pastor Apollo Kibuloy ang injustice na dinulot ng KOJC at mismo si Pastor Apollo Kibuloy sa ilalim ng administrasyon na to. Kaya yung tatlong kandidato na yon, talagang napakabigat ho niyan para sa atin. Kailangan ho talaga nilang mahalal. Marami pa ho tayong tatalakayin kaugnay dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Pati yung bastos na vlogger na kung anong kabastusan ang ginawa niya dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero focus ho muna tayo dito kay Gia Alonto Adjong. No? Pakinggan ho muna natin kung anong gagawin nila dito sa mga vlogger. Parusa-parusa. Ang tanong, dadalo ba sila? Ay talaga, masyado kayong assuming. I should agree that we need to regulate this, the dissemination of malinformation, disinformation. And the invited guests who are supposed to appear in last committee hearings are very active in the online discourse. And we hope that we can get some inputs that they might like to share to the committee so that we can formulate a much enabling law that would really reflective of the need to regulate itong open space in the internet. So, sa akin lang, it's not really an issue. There's no reason for them to skip again the committee hearing dahil ito naman ay Itong si Ma'am Joey, napaka-ano ho niyan, napaka-vital ho ng mga vlogger na pinapatawag nila sila Ma'am Joey, sila Ma'am Crisette, sila Ma'am MJ, itong si Ator. Lahat ho ng mga vlogger na pinapatawag nila. Ngayong mga panahon na to, napakahalaga ho nila dito sa social media space na ginagalawan natin, especially dito sa politika. PH update, kahit na naman hindi tayo mag-upload, meron naman hong magsasalita iba dyan. Pero yung tipong, ito ho kasi itong mga to kumbaga bigatin ho kung mag-analisa itong mga to. Mga iniidolo ho natin yan sa totoo lang. Yung mga pinapatawag nila dyan, bigatin ho talaga sila. Kaya, kung tayo tatanungin wag na, maiintindihan ako ho kayo ng sambayan ng Pilipino kung hindi kayo dadalo dyan sa pagdinig na yan. Kasi nakita ho namin kung paano tratuhin ng mga congressman, yung mga resource person na pinapadalo nila dyan sa mga pagdinig, dyan sa House of Representatives. Naiintindihan ho namin yan. Pinapakinggan naman natin ng lahat ng punto. No? Hindi naman, we're not actually running after these bloggers. We just hope that we can give them the proper venue where they can actually share their inputs and so that we can also propose a legislation in order to regulate, to counter the propagation of this, hindi mo mapulis na paglaganap ng malinformation and disinformation. Why is it important? Because democracy should be based on the information should be based on actual facts. We have to provide the public with accurate information so that they can derive a well-meaning opinion
hindi dapat based on something that isn't true. So I think that is the very anathema of how we uphold democracy. Kung ang mali ang impormasyon, mali talaga ang magiging opinion ng bawat tao, and that would reflect on the kind of system that we would have in the coming days or in the coming years. I think nabanggit naman po ni Chairman Adyong most of the points, no. I agree that yung ating mga vloggers that did not attend, show cause order naman po yung na-issue, and there will be other remedies later on, like subpoena, should they choose not to attend. But we really do feel that importante po na mag-attend po sila, kasi nga po yung pinag-usapan po dito ay yung, I think, lahat naman po tayo ay magsasang-ayon na masama naman po talaga yung fake news, misinformation, malinformation. Kasi nga po, even kahit magkabilang panig po tayo kung ano-ano mga bagay, kung politika for example, no one can agree naman po na good for the country ang fake news. Rely on such tactics po talagang it's to no benefit to anyone. As we saw nga po sa previous hearing, kahit po there are personalities admittedly have different opinions on things. I believe it was a Chair Ace and there was a private person there, si Ms. Tikia, I think, and they had a productive discussion po, which was helpful to the committee. It was very enlightening. So I think we have to reiterate po yung aming imbitasyon sa mga vloggers na ito, yung mga other personalities that were invited, that we're just looking for a proper discourse, especially in consideration. Why I think it's important is that we're already touching on the surface yung tinatawag na foreign interference. Nabanggit po ito by one of the resource persons, I think it was Press One, na there was a link between misinformation and allegedly Chinese-owned accounts, Chinese backing. There is allegedly a link between Chinese backing of misinformation in the West Philippine Sea and political campaigns for certain individuals in the country. So I think doon pa lang very important. I think another issue that we have to discuss thoroughly sa TRICOM is yung commercialization po ng vloggers. Freedom of speech, understandable po yun. It's a right of everyone. Pero pag binibenta mo na po yung iyong salita para sa salapi, di ba? If you are selling your opinion to the highest bidder, and if the Patunayan nyo muna na mayroong nagbibenta. Pakitaan nyo ko muna kami ng resibo bago ko kayo mag-akusa. Yan ang problema sa'yo, Rod Gutierrez eh. Akusa ka na ng akusa, wala ka namang ebidensya. Pakitaan nyo muna kami na merong isang vlogger na kung saan tumatanggap ng pera diyan sa mga organisasyon o bansa na nababanggit nyo na yan. Bago kayo magkandak ng ganyang klaseng investigasyon, yarin lamang napag-usapan na. Meron kayong mga impormasyon na ginagamit yung ganito-ganyan para yung kanilang mga opinion sa social media. Nagagamit sila ng iba't ibang mga bansa para ipakalat yung kanilang propaganda. Maglabas ho kayo ng ebidensya. Hindi yung tatawagin nyo sila, pagtatatanungin nyo sila, ipapahiya nyo sila, tapos wala naman palang ebidensya. Yan ang problema diyan sa mga congressman na kagaya nitong si Rod Gutierrez. Mga walang utak. that highest bidder is a foreign entity, I think there should be some limitations. There should be some Labas muna ang ebidensya, punitive brother. actions po, no, in relation to that. And I think that's why especially important in TRICOM. Yung problem with the previous in past years, masyadong nasanay po yung tao sa fake news. Nasanay na po tayo sa hyperbole. Natatamaan din kasi siya eh. Natatamaan din kasi siya doon sa mga di umanong kontraktor na kamag-anak ng mga congressman. Yung iba daw, magulang pa nila. Milyon-milyon, bilyon-bilyon, daan-daang milyon ang nakukuha nilang kontrata sa impluensya ng kanilang mga kamag-anak na congressman dyan sa House of Representatives. Anong interest ba ng China yon? Yung ibubulgar ng mga vlogger na yung ibang mga congressman dyan, yung kanilang mga magulang, kumukuha, kontraktor ng mga malalaking proyekto ng ating pamahalaan. Interest ba ng China yon? Hindi mo ba totoo yon? Na yung ibang mga magulang, yung ibang mga tatay ng ibang mga congressman, merong mga interest sa pamahalaan. Yan ang problema dyan. Natatamaan kasi kayo, lumalabas ang katotohanan, kaya nag-iiyakan kayo. Yun lang naman yun. Nasanay na po tayo sa pagbibiro na we can't take anything seriously anymore. So that's one more thing. We have to be accountable for our words. I think yun lang po yung bottom line ng TRICOM. Yun na po.
bottom line ng TRICOM, gustong gantihan nitong si Boy Google, nitong si Attorney Google, yung mga vlogger na bumibira sa kanya. Yun. Kayo naman, oh. Ang bottom line ng TRICOM na yan, gustong balikan nitong si Atras Abante, itong si Ma'am Joey Cruz. Yun. Ay talaga, oo. Okay. And another question lang po, speaking may mga nabanggit na kayong China, politika. Tanong ko lang din po sana yung reaksyon nyo dun sa mga naging matapang na pahayag ni Pangulong Marcos sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Carmen, Davao del Norte, kung saan na hinikayat niya yung mga kandidato ng administrasyon na sinabi niya ngang walang bahid ng dugo ng mga biktima ng EJK at hindi sunod-sunuran sa China. Hinikayat din ng presidente yung mga botante na wag hayaang bumalik muli ang bansa sa panahon ng dilim at lagim na tila tumutukay sa nakaraang administrasyon. Ayon mismo sa Pangulo ay pumayag na gawin umano nga probinsya ng China ang Pilipinas. Ibinugaw ang ating bayan bilang sugalan ng mga dayuhan at hinayaang umapaw ang dugo ng mga inosenteng mga bata na inagawa ng kinabukasan dahil sa kanilang pagpatay. Ano pong masasabi niyo dun? Nako. Ako po, I think we welcome those remarks. Personally, gaya ng sinabi po natin in the last press con, it's about time po naging issue-based po tayo, especially for elections. Hindi na po tayo personality politics. During the last time that we had this discussion, I believe yung pinag-usapan natin dito ay kung ano yung stance po ng senador tungkol sa impeachment complaint. And now we have brought to the fore other issues po. No? Anong stance ng ating mga senador sa EJK? Anong stance ng ating mga senador sa China, sa West Philippine Sea? And I think it's a good thing, it is well appreciated po siguro na na-highlight po ito ng ating presidente. I'm not saying po no, that it should resort to, kasi yung iba po, based on those statements, may nagsasabi na smear campaign. I don't think it's smear campaign when we're just talking about issues po, no? We're talking about issues. How do these candidates feel about these issues? Where do they stand? So, I think it's very important now na sa taong bayan, dapat maalala po natin yung mga issue na ito kapag nagboboto na po tayo, bumuboto. We have to consider po where their stances. General statements naman po yun, but they are powerful statements. I think it really highlights Powerful statement. Yun daw mga statement ni Bangag, powerful statement. Hinuhugutan ba naman? Mabigat. Pulburon ba naman yung... Di ba? Pulburon ba naman ang pinaghuhugutan ng mga statement niya? Talagang powerful yun. po the need to really look into the credentials, not just yung achievements, but their stances po rin po talaga. So, personally, unfortunately, nagiging malaking headliner po yan, Team Pilipinas versus Team China. And syempre, doon tayo sa Team Pilipino. Team Pilipinas versus... Team Pilipinas versus Team China daw. Ay, talagang itong si Rog Gutierrez. Matindi ang ano ho nito, matindi ho ang papalapit na election. Kumbaga talaga lahat ng kasinungalingan, lahat ng kabalbalan talagang pakakawalan ho nitong ano na to, nitong mga nakapaligid na to sa administrasyon. Kaya magbantay lang ho kayo mga kababayan. Diba? Team Pilipinas tayo. So, suriin po talaga natin kung ano po talaga yung stance natin. There will be a lot of campaign promises. There will be a lot of statements na he said, she said. But at the end of the day, saan po talaga sila talagang nakatayo? Yun po, I guess, yung issue dun. But in addition to that, I think the president is coming from a position where the effects of these bad policies, the effects of this are we still continue to feel it. No? Being the president, meron naman siyang access doon sa nagyari na mga policy na hindi talaga epektibo. So I think that's where the president wants to be very clear about it, na there are certain issues and policies before that up to now, nakikita natin yung effects, yung effect ng West Philippine Sea, the aggression of China against our fishermen, at sa Coast Guard, the effect of the POGO in the previous administration, hanggang ngayon, niraramdaman natin yun, at marami pang iba, no? So I think the president wants to track Anong nararamdaman natin sa issue ng Pogo? Huwag nyo kaming bitawan lang ng ganyan. Ha? Merong pinakawalan itong si Ma'am Sastrugando Sasot. Meron daw binigay na listahan ng mga Pogo workers. Ngayon ho, nung pagkabigay nung listahan na yon dito kay Risa Ontiveros, biglang tumahimik ang issue. Ano pa ba?
Ano ho yung epekto ng pogo na nararamdaman natin ngayong mga panahon na to? Ang nararamdaman ho ngayon ng ating mga kababayan gutom. Gutom dahil sa mga kapalpakan ng mga leader diyan sa House of Representatives. Kagaya nitong si Tambaluslos, wala na hong ginawa kung hindi mamigay ng ayuda. Yun ho ang ating problema dito. Di ba? Pero nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kahit paano okay na pa-take off na sana tayo Bigla na naman ho tayong binagsak nitong mga oportunista at walang mga politikong wala nang inisip kundi yung kanilang mga pansariling interes. Yun ho talaga yun. Yun ang nangyayari ngayong mga panahon na to. Direction where these possible senators, no, and mga candidates would have to really draw the line whether they want to pursue his administration's policies of, number one, we can curb illegal drugs and illegal syndicate without even making so many bodies lifeless in the streets. There are certain policies that we can implement without necessarily resorting to violence. That's number one. Where do you stand on this ground? Number two, when it comes to Gusto namin yung maraming pumaplakdang kriminal sa karsada. Gusto namin yung maraming pumaplakdang drogista sa karsada. Kaysa maraming pumaplakdang mga ordinaryong Pilipino, mga batang nagkakandawalaan dahil sa kagagawa nitong mga drogista na to. Mas gusto namin yung nagugurgor itong mga kriminal na to. Yun ang gusto namin. Yun ang gusto namin. Mas gusto namin yun kaysa dito sa nangyayari ngayong mga panahon na to. Mga inosente ang nagugurgor. Mga bata yung mga nawawala pagka natatagpuan sila, putol-putol na yung katawan. Diba? Yun ang ayaw natin na makita. Mas gusto nating makita yung madugo na talagang gurgurin yung mga kriminal, ika nga. Nakikita mo na, nagbebenta ng ipagbabawal na droga, sasabihin mo, bloodless kami. Wag, hali kayo dito, isuko nyo sa amin yan. Ayun, tigok yung ating pulis. Kasi bloodless na Kaya gusto na rin natin tanungin tong si Adjong. Bangag na rin ho ba kayo, Congressman Adjong? Pinagtatanggol nyo na rin ata itong mga bangag na to Ayaw nyo rin ho ba nung approach ng dating administrasyon at gusto nyo tong bloodless na to? Anong to ka? Tumatambay din ho ba kayo sa Malacanang? Nakikijamming din ho ba kayo sa kanila ng kantahan? to the incursion of China? Where do you stand on this ground? Would you be for China, diplomasya. Diplomasya tayo. Hindi natin kaya ang China. Kahit ang Amerika, nagdadalawang isip na banggain ng China. Tapos tayo babanggain natin. Karating bansa natin, pwede tayong makinabang sa ekonomiya nila. Anong ginagawa natin? Nakikinig tayo doon sa mga politiko na tumatanggap sa Amerika para siraan ng China sa sambayan ng Pilipino. Hindi ho tayo pabor sa ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea. Yan ho ang resulta ng pagka ang ating mga leader corrupt, yan hong mangyayari sa mga ganyang klaseng usapin sa ating bayan. Di ba? Pagka yung mga politiko corrupt, yan hong ating makikita mga polisiya. Ganyan hong mangyayari sa mga issue. Diyan sa issue ng West Philippines, yan nangyayari. Lalong lumalala. Nagsalita lang itong si Kong Dante. Mamaya papasadahan din natin yan. the Philippines and protecting the integrity of the country, or where do you be koto to the Chinese incursions? So I think this is a very clear position where the president wants to educate the public that, you know, the effects of the past policies of the past administration hanggang ngayon nararamdaman natin, and we're doing so much to addressing those questions. So ako naniniwala ako dun sa stand ngayon ng presidente na sa panahon ngayon ang Alam nyo, yan ang problema sa inyo. Kaya nagmumukha kayong kupal dyan. Masyado kayong, yung tipong wala man kayong pa-virgin effect na magpapanggap kayo na independent ang House of Representatives. Kung yan ang tingin ng presidente, rinirespeto namin yan. Wala kayong ganon. Dila tumbong kayo dito sa administrasyon. Yung tipong wala silang yung pa-virgin effect. Tayo yan ng presidente. Mas alam niya kung ano yung kabubuti natin. At kung yun na sa tingin ng presidente ang maganda para sa ating bansa, sino ba naman kami para magsalita? Pero nandito kami para hindi lamang ayunan lahat ng kagustuhan ng presidente. Nandito kami para magmatsyag kung ano yung kabubuti ng sambayan ng Pilipino. Kaso yan hindi po ganun sinasabi nila Sinasabi ho nila kung ano ang masarap pakinggan sa mga nakikinig sa sasabihin nila diyan sa Malacanang. Binabantayan ho kasi yan. Laki na ng gasto sa inyo ni Tamba, politika, hindi dapat, tama nga yung sinabi ni Kong Rog, hindi dapat siya personality-based. The people should be given information, and the accurate information, so that they can decide on their own, not based on which person they would prefer to see there in the Senate, but based on the candidate's stand on certain important
national issues. Opo, and sorry, last na po, Kong Sia. Just a quick follow-up. You have a statement din po kahapon about, just to have it on record, can you just please elaborate your statement na NBI should look into former President Duterte's kill threat against senators? Well, it's so disheartening, no, for public officials, especially those who have served as Alam nyo ano yung disheartening? Alam nyo ano yung disheartening, mga brad? Yung disheartening, yung walang konkreteng direksyon ng ating bansa. Ang disheartening, yung kumakalat ang illegal na droga sa karsada. Ang disheartening, yung mga kabataan natin, nagbi-video, nagpapagulong sila sa video. Yun ang disheartening. Mga buwisit kayo. Yung sinabi ni Tatay Digong na tigiin lahat ng politiko, kung ilang mga senador, wala, hindi disheartening yon. In the first place, daang milyon na ang kinita ng mga yan. Yung mga kabataan na nagpapagulong sa video, yun ang disheartening. Susunod na generasyon, puro nagbabato. Buisit na to, anong disheartening. our president to say these things, no? To threaten, say na mas madali lang sabihin na patayin na lang natin yung mga senadors. In the past, we've heard him threatening illegal pushers, drug syndicates, etc. Napatahin. Sa bagay, tanong din naman ho nila yan. Tanong nila, sagot nila. Ganyan ho nila dyan sa mga interview dyan sa dyan sa House of... Itong mga illegal drug lords, tsaka mga illegal pushers. But he mentioned that he made those threats in the context of the war against drugs to curb, to free our streets from the illegal drugs syndicate. But this time it was said in a context where he has candidates, and there are also candidates on the other side running for the same position. So medyo hindi siya para sa akin. It's really it should concern all of us, because hindi dapat man normalize yung salita na patayin, or even sa mga, if you go to mga airports naman, di ka naman talaga po pwedeng mag-bomb joke yung bomb threat na jokes, kasi automatically you'll be, mapupusasan ka. How much more, for example, for say that out in the public. But it's the issue really, my point that I'm trying to drive at is, if you're an individual who enjoys or wields a certain influence, you have to be more circumspect about what you say, because people, your followers, may think na seryoso ka. That's why, pag sinasabi na joke, when will it end? We don't know which one is joke and which one is not. So I think... Kasi mga bungag kayo eh. As if naman na... Oya, Jong, tigilan mo na nga kakasalita mo. Hindi mo alam pagka-joke at hindi joke. Abogado, alam ka naman papatay yun. Pagka ikaw, nagsalita si Tatay Digong, hindi mo naintindihan yung mga sinasabi niya. 2 bagay lang yan. 3 bagay pala. Korap ka, nagpupulburon ka, or nakikinabang ka sa alinman sa nabanggit natin. Yun lang naman ho yun. Involved ka sa ipinagbabawal na droga. Ito kung hindi nyo naiintindihan si Tatay Digong. Involved ka sa ipinagbabawal na droga, kurakot ka na individual, o involved ka sa alinman sa nabanggit natin ngayon. Kasi yun ang kinagagalitan ni Tatay Digong eh. Yung dalawa, korupsyon at illegal na droga. Ngayon, kung ikaw galit kay Tatay Digong at hindi mo naiintindihan mga sinasabi niya, malamang sa malamang, parokyano ka ng 2 bagay na yun. Alinman sa 2 bagay. Kayo ho ba? Adjong, alin ho ba yung mas bet nyo sa 2? We have to be more more circumspect about how we say things out in the public, especially if the occasion calls for a choosing of new leaders in the country. So yun yung aking position doon at pananaw, na hindi dapat agad-agad natin ma-normalize at ma-trivialize yung mga threat na dali-dalian mo lang sabihin, pumatay or patayin. Thank you, Mela. Up next, we have a question from Elson Kismorio of Manila Bulletin. Hello, Kongs. Good morning po. Reaction lang po, according to the latest results of the Tangere survey, 73% of Filipinos daw
would prefer na humarap si Vice President Duterte sa impeachment trial. So that Anak ng toko. Lahat na lang ho talaga siniserve. Pati yung impeachment ni VP Sara. Okay na, sige na. Lahat na sila na lahat. Anak ng toko. Pambihira ho talaga tong administration na to. Pati rin SWS. Ay, pati din yung Okta Research, lahat na. Majority ng Pilipino. Kahit ako gusto ko naman dumalo si VP Sara, pero huwag nyo namang pintahin ng napakasama na gusto ng ating mga kababayan. Malay nyo, yung mga taga-suporta na kagaya ko, gusto namin makita dyan si VP para makapagpaliwanag, para masupalpal niya yung mga walang yung congressman na tumatayo bilang congressman prosecutor dyan sa impeachment trial na yan. Diba? Pero huwag nyo naman ilagay in the bad light na, yan ang mga sabay ng Pilipino, ganyan ang gusto nila, di ba? Yan ho kasi, ang galing ho nila mag-spin, ang galing ho nila magpaikot ng... that's like 3 out of 4 Pinoys. Your thoughts po? Yan, thoughts, game. Po, I think it's a true reflection na lang po, no, siguro. Nandiyan na, may survey na po na that doesn't speak po siguro on the support or not of the impeachment. It just really speaks about the trial itself. At kung gusto ng taong bayan ay magkaroon na tayo ng trial. The issues are very clear, the questions are clear, and I think all we need now are the answers and the proper venue that they have always sought. As mentioned before, these issues, hindi po yan bago sa atin. We've had our hearings in the budget. Hindi naman po na we were not afforded the opportunity with the appearance and the answer. We had our good government committee. Didn't afford us also yung appearance and answer. Not the proper venue daw po. When it came to the Quad Committee and questions on certain aspects of the EJK, did not appear, or when she appeared, hindi po the proper venue. It chose not to take the oath. All of these roundabout ways, only to say po na parang hindi po yung proper venue. Ngayon po, we have the opportunity. An impeachment court is the proper venue. 73% of the Filipinos agree that this is the venue. Dapat na po siyang tumayo dito and to answer these allegations and to finally put to rest all of these allegations. Whether ako Grabe tong politiko na to, no? Ano siya, marami yung ganyan na individual, mga oportunista. Pagka nakakuha na ng pagkakataon, pagka nakagat nila, hindi nila bibitawan yung oportunidad na talagang kumita ng limpak-limpak. Ganyan ho sila. Pagka nakakagat na yung mga oportunista na yan, lahat nakakalimutan yung mga yan. Walang yan. personally, of course, as part of the prosecution, I believe in this case. I believe na that we can establish guilt. But for most of the Filipino people, whether we succeed in establishing guilt or not, at least to clear the air already po, stand and be answerable for this. And I don't know if that survey would have any effect kasi as it stands, nakalimbo pa po tayo, hindi po nako-convene yung impeachment court. But I think that's just to be expected po yung survey results. Wala namang may gusto na may tanong na hindi na isasagot po, no? I think it's very clear to the Filipino people and we want answers. Yun lang po. In addition to that, I think in the bar of public opinion, it validates why the House of Representatives says, most of us, all the members of the prosecution, that it has to be, the impeachment trial has to proceed, no? As what the framers of the constitutions say, no? There's a difference between how do we quantify, how we define in actual term, no? In actual timeline, yung word na forthwith, no? I think the framers of the Constitution, as supported by this 73 survey, says that impeachment trial is so important that it has to proceed without any delay. So nagsasabi lang yan, it only validates what the Constitution says na forthwith without any delay. Again, but again, we still maintain our position that the House of Representatives with our prosecutors will work according to the timeline that would be set by the Senate once they convert the institution itself into a impeachment court. Thank you, Elson. Is Rosary Cas from UNTB here? Lumabas. Okay, we will just entertain first the questions from Earl Tobias of IBC 13. So, good morning, Kong Zia, Kong Raj. Hi po.
Kung sundan ko lang po yung tanong ni Ate Mela. Kasi this morning sa international, sa mga prominent na international broadsheet, headline po yung threat ni former President Duterte. Hihingi lang ako ng reaction, sir, na kasi sabi ni Kong Joel nung nakaraan on BP Sara's side dun sa threat naman versus our Pangulo. Sabi niya parang international embarrassment yung nangyari dahil nasulat nga sa mga broadsheet yung naging threat na ni VP Sara. And now, former President Duterte naman has these threats and nandito ngayong looming election season. So ano lang po yung reaction na sa lawmaker na this is the kind of traction na nakukuha sa Pilipinas, specifically this season of the time. Kaya sinabi ko, that's why it's disheartening eh. Kaya nga sinasabi natin, we have to be circumspect about the things that we say out in public. Hindi. Ganyang kabigat yung mga sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagka nagsalita siya, international media, local media, kinukuha lahat ng sinasabi niya, pinipick up, ika nga. Ganun ho ka-relevant tong mga Duterte na to. Yan ang pagsasalita ni Tatay Digong na yan, na pinick up ng international media. Ibig sabihin, meron pa rin hong bigat ang mga sinasabi ni Tatay Digong kahit saan siya magsalita. Yan si Marcos Jr., meron ba silang pinick up? Maliban doon sa 700k na 700k na emoji, laugh emoji reacts doon sa kanyang post. Sa balita ko, tinake down na daw eh. Dumadami pa daw eh. Pa 1 million na. Kasi in the first place, kung naka-attract siya ng negative attention, it's because of the statement in itself is negative. 'Di ba? Ano bang purpose mo doon? Ba't mo sinabi 'yon? To not only threaten candidates. Of course, we're in a generation that the information is so fast that it travels faster than the speed of light. So naturally, that would really land on print and on news, online news. So kaya sinasabi natin, sa mundong ito, hindi lang tayo ang nag-uusap-usap because of the information sharing and the globalization. One news from one certain part of the world will travel fast to another country. So I guess Loko-loko, ano ba pinagsasabi niyo? Yun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas.